At ito po, meron po tayong breaking news. Mayroon pong barilan sa Basilan. Makibalita po tayo live kay JP Soriano. JP, saan banda nangyari? Pia, nasa Zamboanga City tayo pero sa kalapit na probinsyang Basilan, meron pong 3 ang naiulat na patay sa report na galing sa Basilan na Provincial Police. Ito pong mga namatay na ito ay resulta po ng nangyaring enkwentro sa pagitan po ng pulisya at ang pinaghihinala members ng isang political party. Sa ulat nga na natanggap natin, 3 ang patay habang 2 ang sugatan sa palitan ng putok ng armadong lalaki, pati na ang convoy ng mayoralty aspirant na si Jamar Mansul sa karagatan ng barangay Sangbay Big sa munisipyo ng Haji Motamad, Basilan, pasado 1:00 na madaling araw kanina, Pia. Sa report ng Basilan Police o Basilan Police Provincial Office, habang ginagawa ang maritime patrol ng mga pulisya sa lugar, nakita raw ng mga pulis ang isang motorized pump boat, sakay ang 8 tao, pinahinto sila pero di umano lalong tumakbo at pinutukan ng mga pulis, kaya nagkaroon nga ng palitan ng putok na nauwi nga sa pagkapatay ng 3 lalaki at pagkasugat ng 2 katao. Wala pong casualty na iulat sa panig ng mga pulis. Ayon sa Basilan Police, itinanggi po ng asawa ni mayoralty aspirant Jamar Mansul na si Hana na may dalang baril ang grupo ng kanyang asawa dahil pumunta lamang sila sa isla para raw bumoto ngayong araw ng eleksyon. Mga kamag-anak daw niya ang mga watcher na namatay sa insidente ng pamamaril at ayon nga po kay Hana Mansul, paniwala nila ambush daw ang ginawa sa kanila mula sa ibang armadong grupo at hindi sa mga pulis. Nakaligtas naman si mayoralty aspirant Jamar Mansul at nasa kanyang bahay na sa barangay Sangbay Big, Haji Motamad Municipality. At mula nga po rito sa Zamboanga City, ako po si JP Soriano ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. JP, so alam na ba natin kung paano yung naging paghihigpit sa seguridad dyan sa Basilan pagkatapos ng insidenteng ito? Alam mo, Pia, mga kapuso, hindi kasi ito yung unang kaso ng barilan. Kahapon meron pong isang guro na binaril na member po ng Electoral Board. Siya po ay nakaligtas. At meron din pong, bago po niyan, meron din pong isang kaso ng pamamaril na nagsuta ng pagkamatay ng 4 na katao mula rin sa magkalabang partido. Kaya po nag-beef up o dinoble ng Western Mindanao Command ang kanilang pagbabantay sa lugar. Bagamat wala pa naman pong naiulat na itinigil ang botohan, pero binabantayan po nila na maigi yung mga Electoral Board, yung mga guro at yung mga pagbabantay sa lugar. Na meron din pong nakamonitor dyan na 24 oras yung Western Mindanao Command mula rito sa Zamboanga City at may mga task force po sila doon sa Basilan na nagbabantay po dyan sa lugar na yan para nga po hindi na maulit at mabantayan po ang sitwasyon na ito. Pia. Alright, maraming salamat, JP Soriano. Balikan natin ang barilan na naganap sa Silay sa Negros Occidental. Makakausap natin ang Regional Director ng Negros Island Region Police, Director General Arnold Ibay. General Ibay, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig po. Opo, go ahead po. Sinasabi po na may kinalaman daw sa vote buying ang nangyari dyan, sir? Yes, may nangyari po kaninang shooting incident dito sa may barangay Mambulak sa may Silay City sa Negros Oriental, kung saan ito pong suspect natin ay na isang barangay chairman ay pinaputukan po yung mga tao dito po sa may harapan ng kanilang headquarters, parang political headquarters nila. Wherein meron po tayong biktima na Siyam po ang victims natin dito, 2 po ang dead on arrival po. Injured po yung ito. Yung suspect po ba hawak na ninyo? O hinahanap pa? Yes, hinahanap po namin yung suspect po natin which is identified na po na isa pong barangay captain. At ongoing pa po yung manhunt sa kanya, kasalukuyan po. Opo. Masasabi po ba na itong kaguluhang ito ay election related, sir? Since kinoconsider na po natin yan kasi it happened during election day. At the same time po, ang suspect po natin ay isang barangay captain, At
Pero yung mismong motibo po ay iniimbestigahan po natin. Iniimbestigahan pa po namin, so wala pa po akong exact details, ma'am, na maibigay po sa inyo. All we have now is meron po tayong na tinamaan na siyam wherein yung dalawa po ay namatay po, dead on arrival. At yung isa pong suspect ay na-identify na po natin na isa pong barangay captain. Opo. Kamusta naman po yung proseso ng pagbobotahan? Sir, naka-apekto ba yan? So far, ongoing naman po sa buong Negros Island region. Tuloy-tuloy naman po ang botohan. Ito lang po yung insidente na iniimbestigahan po namin. So far, wala pong ibang mga major incidents all over Negros Island region, including Siquijor. At nakatutok po kami ngayon sa pag-manhunt, pag-aresto po dito sa suspect po natin na si Barangay Captain at ang kanyang mga accomplices po. Maraming salamat po sa inyo, Regional Director General Arnold Ibay. Maraming salamat din po sa pagkakataon na magpaliwanag. Magandang umaga po. Good morning. Samantala, may botohan din po sa Talisay City Jail dyan sa Cebu. Makibalita tayo live mula kay Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Yes, Ivan, pasado alas 6 kaninang umaga, nagsimula na sa pagboto ang 793 na mga persons deprived of liberty dito sa Talisay City, Cebu Bay GMP. 695 dito ang male PDL at 98 naman ang mga female PDL. Alas 5 pa lang kaninang umaga, kinuha na ang mga gagamiting balota galing sa 10 iba't ibang clustered precinct ng Talisay City. Nakahanda naman ang mga Special Electoral Board o EBIS dito sa loob ng Talisay City Bay GMP facility. Ang visiting place at ilan sa mga detention cells ang nagsilbing special polling place ng mga PDL. Dito sa Talisay City Bay GMP facility ang isa sa mga may maraming PDL na makapag-vote sa probinsya ng Cebu. Abot sa mahigit 3,000 PDL sa Cebu Province ang pwedeng makapagboto. Ayon kay Jail Superintendent Richard Tulabing, ang warden ng jail BGMP male dormitory na hinikayat nila ang mga botante na makapagrehistro o ang mga PDL na makapagrehistro at makaboto dahil karapatan din nila bilang Pilipino. Nagpapasalamat naman ang mga PDL na binigyan sila ng pagkakataon na makapagboto kahit na sila ay nasa piitan. Ayon 4,474 PDL sa buong rehiyon ang mga botante, 4,052 ang male at 422 ang female. Naka-red alert na Talisay City BGMP simula pa lang alas 4 kaninang madaling araw.